Makikita mo talaga na ang Malacanang kapag ang issue ay hindi pumapabor sa kanila, ang sasabihin nila kaagad ay isa kang sinungaling. Kagaya na lamang itong inilabas ni Kong Liviste na kopya na ibinigay sa kanya noong June pa ng isang Yusek na si Yusek Cabral. Ito po ay listahan ng mga politiko na nag-insert ng budget or line items sa NEP natin. Para sa mga files ng mga congressional budget allocations. At nag-meet po ako sa office ni Yusek Cabral nung June 11. Tapos August 11 nag-follow up ako. Tapos nung may change of leadership sa DPWH, naisip ko baka pag mawala si Yusek Cabral, mawawala din ang kanyang files. Kaya nag-set ako ng meeting through Director Alex Bote, September 4. At nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung okay na i-release ang mga files na ito. At sabi ni Sec Vince, dahil ang kanilang push ay para sa transparency, pwedeng ibigay kay Leandro at ang aking understanding, isa sa publiko nga ang mga files ng DPWH para maunawaan ng taong bayan. So dyan, na wrong move si Vince Dizon. Bakit? Kasi kaka-change ng leadership. Siya yung kabagong talaga. Akala niya siguro ay okay lang, no? Kaya siya pumayag. Siguro hindi siya na briefing or na orient kaagad nitong si Marcos Jr. Pumayag siya na ibigay yung kopya. So sa madaling salita, may kopya itong si Kong Livista for the longest time na nasa kanya yung kopya ng mga totoong mga politikong merong insertion sa line items o kung ano man dyan sa BICAM. Siya po talaga ang may kopya ng tinaguriang files na talagang pinaka-iingatan to the point na mag-i-stage pa sila ng pagpapakamatay ng isang undersecretary. So ngayon, ang ginagawa nila sa inilabas ni Kong Liviste ay isa itong unverified at isa itong sinungaling, walang matibay na ebidensya kung saan galing, samantalang ito po ay accounted na galing at with approval of Sec Vince Dizon, no, from Yusek Cabral. So makikita nyo yung difference pag hindi pa pabor sa kanila, sinungaling, unverified, walang matibay at sapat na ebidensya. Pero kapag pumapabor sa kanila, kahit na yung tao na yan ay may record ng pagsisinungaling, pagpapalsipika ng dokumento, yun ang kinuha nilang corroborative evidence daw. Kagaya na lamang ni Yusek Bernardo. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero to Congressman Zaldico. Pero yung kagaya ni Sergeant Guteza, sasabihin nila peke ang kanyang notaryo at hindi siya kapanipaniwala, walang credibility at kung ano-ano pa. Namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street. Or yung kagaya ni Zaldico na mismong Pangulo ay pinangalanan. Nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024, ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. So, kung ang kagaya ni Liviste ang nagsasalita, para sa kanila ay sinungaling daw to. Una, super sinungaling si Congressman Liviste. At pangalawa, fake news
yung sinasabi niya na meron po ako insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito nung pong 2024. Nilinaw ni Leviste na ang Bicol Saro Party List ang proponent ng 150 million pesos na halaga ng mga road projects sa Camarines Sur na sinasabi niya at hindi si Ridon. Base ang akusasyon na ito ni Leviste sa mga dokumento ng yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. Sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Leviste na proposal ang mga ito na maisama sa 2025 National Expenditure Program. Kaya hindi ito maituturing na budget insertion kung saan aprobado na ng Kongreso ang panukala pero biglang isisingit sa report ng Bicameral Conference Committee. Sa kabila nito, naghain pa rin si Leviste ng resolusyon para paimbestigahan ang Bicol Saro Party List sa Kamara, pati na ang mga proyekto ng mga kumpanyang may kaugnayan sa partido. Kabilang dito ang Bicol Gold Rock Construction, GCI Construction at iba pang kumpanyang pag-aari ng mga kontratistang sina Steve at Gigi Ibasco. So ayan, bakit hindi paimbestigahan yan? Sabi nga ng kabaro din nila na isang congressman, magsisilbi itong transparency. Dapat ito, kahit na sabihin na natin unverified, dapat pa rin nilang paimbestigahan. Kasi yung nagsisinungalingang witness, like yung si Bryce Hernandez na gumamit ng peking ID, ginawa nilang credible source. Pero ito, isa nang congressman, sasabihin nilang sinungaling. Eto, kagaya ng kabaro ninyong congressman, dapat doon tayo sa totoo. Una, siyempre mahalaga yan for transparency, yung nirelease ni Representative Leviste. Ang problema lang natin, si Yusek Cabral wala na eh. So, walang makakapagpasinungaling o makakapagsuporta sa kung ano man yung nakasulat diyan sa listahan na yan. So, ang ano na lang yan, ang weight na lang yan is for transparency purposes. Hayaan ng publiko na makapagsuri, makita, matilad-tilad, ano ba yung mga proyektong nakalaan per district. Ngayon, doon sa binabanggit mo, Miss Gretchen, tama yun. The power of the purse ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. So, yung mga kinatawan, mga representatives, kung nakikita nila na may pangangailangan na makapaglaan ng budget o pondo sa mga proyekto, may kapangyarihan ang Kongreso diyan. Hindi nangangahulugan na masama o illegal 'yun. Kasi nga yung konsepto ng power of the purse nasa Kongreso 'yan eh. Kapag yung mga proyektong 'yun ay pinagkakitaan na. Ibig sabihin, yung mga kontraktor kakilala o kasabwat mismo nung proponent. Sino ba yung proponent? Kung yan ba yung congressman o yung senador. Sa kanila yung kontraktor, sila yung nanalo doon sa bidding at pinagkakitaan nila yung proyekto. Pero yung paglalaan ng pondo, Miss Gretchen, hindi masama yun. Kapangyarihan ng Kongreso yun. Hindi illegal yun. So, sa makatuwid, dahil tila baga ang galaw nila ay patago, parang yung inilabas ni Kong Leviste ay sinasabihan nila na, ito, sinungaling ito, hindi totoo ito. Ibig sabihin, questionable, tainted yung galaw nila. Ibig sabihin, guilty sila dahil bakit nila itinatago? As explained by Kong San Fernando, wala namang masama doon sa paglalagay nila sa NEP. Ang masama doon, yun nga, yung pinagkakakitaan nila. Paano natin masabi na pinagkakakitaan nila? Pinagkakakitaan nila kung merong very hideous, yung patago nilang galaw, ibig sabihin pinagkakakitaan nila. Kasi kung transparent naman sila at nakikita ng taong bayan, abay, hindi natin pwedeng questionin yan kasi existing naman yan. Kung ano yung proyekto na yan, nakikita talaga natin. But the mere fact with this Yusek Cabral incidents na ito, na tila baga parang puzzle na kailangan pa natin siyasatin, alamin ano ba talaga nangyari, kung nagpakamatay ba o pinatay ba o ano, is very big question and madumi na talaga dahil andun yung bahid ng political kasi hindi naman nila kasi ipinapakita sa taong bayan at ini-explain sa taong bayan ng
malinaw. Kagaya na lamang nito, 'di ba? Sabi nila nagpakamatay daw. Pero gaano ba kahirap na ipakita sa taong bayan ang mukha niya na to the point na kailangan pa nilang magdrama-drama na una ayaw daw ipa-DNA, ayaw daw ipa-autopsy, pero later on meron daw result ng DNA, meron ding autopsy at confirm na yun daw si Cabral, pero hindi pa rin nakikita ng taong bayan. So dyan pa lang parang may tinatago ba sila? Totoo bang namatay? Kung namatay, bakit hindi natin ipakita? Meron daw viewing pero hindi naman public. Normally kasi kapag mga high profile na tao, pwede bumisita, pumunta. Kumbaga, public yan public viewing yan kasi mga personalidad yan na mga kilala at high profile. Pero dito nakapagtataka, una, ayaw ng pamilyang ipa-autopsy, galit na galit pa. Tapos, sasabihin nila, nagpakamatay daw siya, pero nakita natin, actually, yung body bag na yun, foil na body bag yun Parang sa, yun, yung matatagal nang naaagnas na para hindi maano yung amoy. Pero ito, hindi siya naka-body bag. Yung body bag na yung tila baga ngayon lang namatay, parang ganun. Tapos itinabi yung kanyang Crocs na tsinelas para lang masabi na si Cabral yon. And yung lately na nakita nating video, kung saan nakita na naman daw sa dashcam o doon sa back camera ng another sasakyan na nandun na raw sa baba ng concrete barrier itong si Yusek Cabral. As makita ninyo dyan po, nakaupo na raw doon para ma-picture na siya ay tumalon dyan. Yan po. Pero kung titignan ninyo, magmula doon sa lugar na yan hanggang doon sa store o gasolinahan na pinag-antayan ni driver, ikitang-kita naman kung nasaan si Cabral dyan o hindi. So bakit hindi niya pinuntahan or binalikan? Nagtambay lang siya dyan sa bandarian na iniintay siguro yung oras kung kailan babalikan yung si Ma'am Cabral. Si Mang Arnulfo, ang may-ari ng gas station malapit sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, kung saan huling nakita si Cabral. Ayon sa mga residenteng nakasaksi dito sa bahaging ito ng Cannon Road, nakaparada ang sasakyan ng driver ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. At kung titignan mula sa pwesto ko kung saan ako nakatayo ngayon, malinaw na tanaw ang konkretong harang na yon, ang lugar kung saan sinasabing umupo si Undersecretary Cabral bago mangyari ang insidente. Actually, hindi naman siya naggasolina rito talaga. Nag-standby lang siya. Kung makikita nyo, pwede nyong i-video mula rito sa paradaan niya, nagparada dun sa bandaron. Kita naman yung inupuan ni allegedly na Ma'am Cabral. Kitang-kita naman niya yung inupuan mula rito sa gasolina hanggang dun sa dulo. Yun ang tanong ko sa kanya, bakit hindi niya binalikan niya. Pero actually, ako lang naman, para sa akin, siguro nakatulog siya. Kasi matagal din siya daw dun sa sasakyan. Yung nakapansin kay tatay sa kabila, na nakataas pa yung paa, na parang nakatulog na. So, sa ganong anggulo, bakit hindi niya binalikan or tinitignan or tinitignan? Bakit siya matutulog? Kung ikaw ay driver, bodyguard o anuman, may concern ka sa amo mo, sa boss mo, dapat at all times bantayan mo yan. Kasi 'di ba, tanaw pa naman pala hanggang dito yan At eto nga ba umaalma si Ping Lacson na tinawag kasi ng Malacanang na ito ay hearsay yung inilabas ni Kong Leviste. At syempre tama naman na kapag sasabihin mong hearsay lamang ito, mag-iiwan ka ng bakas ng pagdududa mula sa taong bayan. Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga cabinet officials.
Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga GUS flood control projects. Iyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver lang po niya, may tiwala po sa kanya. Saka sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam. Yun lang po. Salamat.